Kakapasok lang, grabe, Enrile, nagsalita na. PBBM, nagulantang, naiya, Bautista, walang kawala, nabulabog na. Abbas Enrile, no? Talagang bilib din ako kay Enrile, no? Talagang mahaba ang kanyang life expand. Malay mo syempre, mga healthy living lifestyle siya. Parang ganun ba yun? Mga healthy foods, ganyan. Malaki din tulong sa mga tao nun. Kaya tayo habang tumatanda, dapat maging healthy lifestyle na dapat. No? Katulad si Enrile, di ba? Ang haba ng buhay niya talaga. So, etong balitang ito, natatalakayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Yan, papanoorin natin. Ito po ay nagmula kay News PH. Siyempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH dito para makabisita po kayo at makapag-subscribe sa kanyang channel. Ayan, para makasagap po kayo ng mga balitang kanyang inihahatid. At syempre dito, sa Tunay na Kritiko, subscribe po kayo mga katunay. Kung gusto nyo rin naman makapanood ng mga balita na binibigyan natin ng mga reaksyon. Ayan, syempre, ito ang inyong lingkod na si BT at wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ano po si Enrile? Alam niyo po, Ayan ito na. may bigat po to. Pag Sir Badong nagsasalita po si Catalyst. Enrile, natandaan niyo yung kinontra ni Enrile yung powers ni kinontra niya yung powers no ni humingi ng special power si executive secretary dati, no, si Rodriguez. Nung kinontra niya yan, nauwi yun sa pagkasibak, no, ni Rodriguez. Ano pa? Basta marami po na influential po talaga si Enrile. Natutuwa po ko kasi ang tagal na nating pinapanawagan to. Yung pinagmamalaki ng mga senador na heads must rule. Sana po matuluyan na sila rito si Enrile na po nananawagan ng heads must rule. Nagsusuri lang. Sorry lang ang katapat ng mga perwisyong ginagawa ninyo sa airport. Ano sabi ni Enrile? May katumbas kayo tinanggap kayo sa katungkulan nyo bilang trabahador sa NAIA kung sino man yung dapat sisihin dyan sa panibagong brownout. May katumbas po na yung bigat po, yung parang hindi po yan simpleng brownout yung epekto po niyan no? Ikaw bilang tao ka ng gobyerno, yung epekto po niya sa turismo, epekto niya sa ang dami po Panawagan tayo ng panawagan, punta si Pangulong Marcos sa ibang bansa. Maganda po yun, nag-i-invite tayo ng investment. Nag-i-invite tayo ng gumagastos yung tourism natin. Pinapaganda natin yung Boracay, pinapaganda natin yung Siargao, no? Pagdating dito sa airport, brownout lang katapat. Yun ang problema doon. Ayan, kilala naman natin si Enrile talaga is veteranong-veterano na yan pagdating sa politika, 'di ba? Ang dami ng pinagdaanan niyan, no? Hanggang sa nagpi-people power kasama siya doon. Talagang ang dami ng istoryang inikutan ni Enrile, lahat nasaksihan niya yan. So eto nga, no? Is nananawagan si Enrile na ayusin yang NAIA, no? Dapat naman talaga is ayusin yang NAIA. 'Di ba? Unang-una is napakatagal na niyan. 'Di ba? Pinatayo 'yan, no, para sa mga Pilipino. At 'yan ay kasaysayan na din, kasama na rin sa kasaysayan natin 'yan. Tama nga naman yung sinabi ni Sir Badong. Syempre si PBBM nagpupunta sa ibang bansa. Syempre, 'di ba? Ay kailangan naman doon na nakikipag-usap sa mga leader sa ibang bansa. So, kailangan din naman is yung airport natin ay ayusin. 'Di ba? Yung ibang airports sa ibang bansa, malamang magaganda 'yan. 'Di ba? Ngayon, kung sila naman ang dadayo sa atin, lalo na yung mga turista, 'di ba? Nagaling sa ibang bansa, syempre yung mga mata niyan malilikot. 'Di ba? Kailangan yung makikita nila is maganda, kaaya-aya sa paningin nila. Ganyan 'yan Parang kung mag-i-invest ka, 'di ba? Halimbawa, ilagay natin sa invest. Kung mag-i-invest ka, no, dito sa bansa natin, hinihimok sila mag-invest, is kailangan walang kaguluhan na nangyayari dito sa bansa natin na pwede silang magdalawang isip. Kasi kung ikaw mag-i-invest ka sa isang negosyo at alam mong napakagulo nun, hindi ka sasama sa gulo nila. Hindi ka matutuloy mag-invest dahil hindi mo inaayos o hindi nila naaayos ang problema. Kailangan ayusin mo na ang problema. Yun ang number one. Diba, alam naman natin yung gulong nangyayari ngayon dito. 'Di ba? Sa gobyerno natin laban sa mga Duterte, kay Buloy, ganto, ganyan. 'Di ba? Nagkakagulo-gulo. Nagkakaroon ng maraming issue kung ano-ano na lang, 'di ba? Tapos meron pa mga PI, ganto, ganyan. Ang dami.
na ang daming problema sa tingin ba natin is maraming investor ang papasok sa atin o mai-impluensyahang pumasok sa atin? Eh kung malaman nila yan, baka sabihin, hey, we don't want to join to your gulo-gulo there in the Philippines. Diba? Mapapa-atras sila. At isa pa, kailangan nga yung airport natin is gawin nating presentable. So sinasabi nga dito na brown out lang ang katapat. Airport yan, Mariosep naman, wag naman ganyan. Mainit yun. Syempre minsan yung mga turista hindi sanay sa init yan. Gusto niyan yung mga komportable. 'Di ba? At saka dapat pagandahin yan dahil history na yang naiya na yan. Isa yan sa center of attraction natin dito. Parang gano'n na din yan. Hindi dapat pinababayaan yan. Dapat yan, ano ba tawag ng mga katunay? Pinipreserve. Hindi, unfair po yung sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Marami pong nagtatrabaho sa gobyerno eh. Kung sinasadya nyo man yan sa ngalan ng privatization, putya masama po yan. Ang dami po nananawagan ng privatization. Alam niyo po yan, magtapatan na tayo. So, may inaano yan para talagang pinababayaan, parang ganun, para mai-privatization na yan, para mai-private na yan. Ay, Diyos ko. Yung airport na yan, isa taong bayan yan. Hindi dapat i-private yan. Di ba mga katunay? Ginawa yan para sa mga Pilipino. Halos na lang lahat napa-private eh. Samantalang dati, nung panahon nga dati, hindi naman privatize lahat ng mga mas mura, di ba? Kuryente, di ba? Mura. O wag na natin pagparisin yung ngayon tsaka dati kasi iba yung presyuhan dati. Pero wag naman lahat, di ba? Kung ipa-private yung naiya, sayang talagang mawawala na yung value niyan, di ba? Actually, tinapi ko na to nung mga nakaraan. Nakalimutan ko na rin lang. Binalik ko na naman po. Eto na naman po, no? Updated na po to, 2023. Alam ko may topic na ako nito nung mga months ago. Sagutin po natin straight. Bakit po ba kayo privatize ng airport? Alam nyo po ba na ang pinaka best airport sa buong mundo ay pag-aari ng gobyerno? Yung top 4 na pinaka ay yung kasama sa best airport sa buong mundo, government owned. 7 sa top 10, government owned. Alam niyo po ba ibig sabihin nun? Bigyan ko kayo ng halimbawa para tayo ay baka sabihin nyo, pinapaikot ko lang kayo. Ito po, sinerch natin yung top 10. Ngayon, latest sa buong mundo. Number 1 po yung Singapore Changi. Singapore Changi po ay pag-aari ng gobyerno. Doha Hamad International Airport sa Qatar. Pangalawa po sa top 10. Top 10 na pinakamaganda, pinaka-best airport, pag-aari po ng pamahalaan. Number 3 po, Tokyo International. Tokyo Haneda. Number 3 po sa pinaka-best na airport sa buong mundo. Pag-aari po ng pamahalaan. Number 4 po, Seoul Incheon. Pag-aari po ng pamahalaan. Yung Paris, yung number 5, hindi. Okay. Number 6, Istanbul, pag-aari ng pamahalaan. Munich, pag-aari ng pamahalaan. Number 8, Zurich. Hindi ako sigurado sa Zurich. Tokyo Narita, pag-aari ng pamahalaan. At Madrid, Barajas. Yun po, ang top 10. 7 out of 10. Ay pag-aari ng pamahalaan. In fact, yung pinakamagandang airport, Changi Airport, pag-aari ng pamahalaan. Ano pa po ang gusto ninyo na ibig sabihin, no? Lahat po nagsasabi na hindi po yung pag-aari ng pamahalaan ng problema, yung mga taong nagpapatakbo niya ng problema. Ay, tama naman yun. Kasi nga sinabi nga to ni Sir Badong, no? Lahat ng mga magagandang airport, yung mga sinabi niya nga, is number 1, number 6, lahat. No, is pag-aari ng pamahalaan yan. Ang ibig sabihin, napapangalagaan ng pamahalaan, mas natutuunan nila ng pansin. Pero tama din siya dito sa isang banda. Hindi mapapabayaan yung airport na yan, yung naiya na yan, kung yung mismong mga tao dyan ang nangangalaga dyan. Hindi yung dahil nanunungkulang ka lang dyan, dyan, tinalaga ka dyan sa naiya. Hindi dahil doon na gagawin mo lang kung ano yung trabaho mo dyan. Dapat is pinapangalagaan mo yan, pinepreserve mo yan, pinapaganda mo yan, gumagawa kayo ng paraan para maging maayos yan at maisama kayo doon sa mga top airport. Di ba? Hindi nga tayo kasama. Di ba? Kawawa naman tayo. Ito nga yung sinasabi ni Sir Badong, hindi problema ng gobyerno yan. No, ang may problema nga naman dyan is yung mga nangangalaga dyan, yung mga nangangasiwa. Sila mismo ang mag-aayos niyan ng problema dyan sa airport na yan.
Kasi tayo ang magiging kahiya-hiya sa iba. Nasasabihin nila, hey, the airport on Naiya is very, very, very ow. Diba? Para mga ganun. Para ako si Robin, no? Diba? Ang pangit yung may masasabi sa atin eh. Dapat kasi iniiwas natin yan. Dapat tayo dito, mga Pilipino tayo, dapat tayong ipagmalaki natin kung ano ang sariling atin. 'Di ba? Pangalagaan natin. No? Ganyan yan. Walang pinagkaiba sa kalikasan niyang Naiya. Dahil yan ay part na din ng history natin. Kaya dapat siyang pinangangalagaan. At diyan nagpapabalik-balik yung mga tao, lalong-lalo na yung mga turista. Diyan bumababa, diyan umaalis, dumadaan talaga diyan. Kaya yan din dapat ang bigyan ng pansin, pagtuunan yan. Para mapaunlad yung airport kasi privatized, di ba? Hindi po. Yan na nga po, pinakita na natin, no? Okay. Ayan lang po ang ano natin, no? Kung pagpapatuloy nyo po yan, yung privatization na yan, sa pangunguna nito ni Bautista, sinusuportahan Bakit ba nitong kailangan i-private sa pa yan? Senado, si Senador Grace po, at saka tong si lately, ito pong si Senator Chis Escudero. Magbigay po kayo ng magaganda. Ako, ganito lang eh. Sa Pilipinas na lang, ano ang na-privatize na gumanda po ang takbo? Huwag na tayong lumayo sa Pilipinas. Kasi sa worldwide na yan sinabi Wala akong nabalitaan, lahat ng na-privatize, nagmahalan na eh. Nagkaroon ng problema, nagsuffer yung mga tao. Pinakamagagandang airport, publicly owned. Mm. No, hindi po pag-aari ng pribado. Mm. Pag-aari po ng gobyerno. Ibig sabihin, ang gobyerno po dapat yung kung maganda yung patakbo ng gobyerno, mapapatakbo yung maganda yung airport. Yes. Hindi po brownout ng brownout. Tignan yung tayo ni Enrile, Sebaking. Nakakailang brownout na. Wala pang heads must roll. Sebaking yan. Heads must roll. Kumikita ba yung airport? Kumikita. Bakit may ibibenta? Putang naman, no, kalokohan. Kung sino yung mga kumikita eh. Naiya, hindi kumikita eh. Diyan nga, Diyos ko. Sa dami na nangingibang bansa, sa dami na pumupunta sa atin ditong mga ibang tao, siyempre, lagi naman kumikita yan. Ibig sabihin, kung sinasabing hindi kumikita yan, mas kumikita pa yung jeep dito sa atin. Mas malaki pa kita ng jeep dito sa atin. Ganon? Kaysa aeroplano? Ay, di wow. Para pabayaan yan at mapagdesisyonan na i-privatize na natin yan. Kasi hindi na kumikita. No? Pag yung mga tao nagpupunta ng Amerika, ng Europe, nag-jeep na lang sila. Ganon, right? Kung pwede nga lang mag-jeep, papunta ron eh. Di ba? Kaya imposibleng hindi kumikita. Kaya walang dahilan para i-privatize siya. Ngayon, kung kumikita, dapat dyan gastusan. Dapat dyan pagandahin. Kasi nga, tama naman yung tama na naman. Yung opinion ni Sir Badong, yung komento niya. Baka naman ginagawa yan ng ganyan dahil gustong para ma-privatize na gano'n. Ayan yung nangyayari. Di ba? Ayan yung nagiging sapantaha. Di ba? Ngayon, kung ganyan ang nangyayari sa Naiya, is napapabayaan, hindi masyadong napapangasiwaan ng maganda, ayun, yung panawagan ng Enrile, di sibakin nyo na, ba't pinagtatagal nyo pa? Di ba dapat palitan? Ngayon, yung ipapalit dyan, baka mas maging maayos pa, mapaganda. Kasi, una, may problema na yan. Pangalawa, may problema na naman. Pangatlo is, gano'n na naman. Pag gano'n na, pangatlo na, ibang usapan na yan. Di ba? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Okay, punta na po tayo sa ibang usapin. Ay. Ito po, may mga nagpapadala sa akin eh. Hindi ko nababanggitin. Yung iba kilala nyo na eh. Hindi naman to lihim, no? Uniteam ako. Uniteam. Ang problema po ganito. Ang Uniteam po si BBM at saka si Sara Duterte, no? Uniteam po 'yan. BBM, Sara Duterte. Wala akong pakialam sa mga nagsasabi na sila ay Duterte pero hindi naman supporter ni Sara. Hindi sila kabilang sa Uniteam. Huwag na tayong magbulahan. Maraming gumagamit sa pangalang Duterte. No? Pero para kunin lang yung mga supporters ni Duterte at dalhin sa kandidato nila. Ginawa nila yan, di naman sila nagtagumpay. Di ba? Sara Duterte yun. Pag balik ta rin yung mga mundo, anak yan ni Tatay Digong, sinusuportahan niya ni Tatay Digong. Si Sara Duterte sumusuporta sa kanyang ama, ang ama ay sumusuporta sa anak. Wala kayong pronouncement na makikita sa mag-ama na hindi nila sinusuportahan yung mag-ama. Yung isa't isa pala. Malinaw po yan. Si Tatay Digong sumusuporta,
Si Sara sumusuporta kay Tatay Digong. Nag-unit team po. Si BBM tsaka si Sara Duterte. Ang tagal na po. No? Ewan ko kung saan pa po eto ngayon na nangyari. Marami na pong umatake sa mga Duterte. Wala, inayaan lang natin kasi halos isa lang yung sikat nun. Ayan, pwede natin tukuyin kasi malaking channel, si Maravillas. Pero yung ibang maliliit, wag na kasi baka sumikat pa eh. Kaya lang nakakapundi rin minsan. Alam niyo po, hindi ko na kayo ibibigay yung inyong mga kung ano yung ginagawa ninyo sa buhay. Magbibigay po ako ng halimbawa yung sa amin, kulto ni Digong. Ako lang kaya ko halimbawa, hindi ko kaya halimbawa yung iba. No? Nung presidente si Tatay Digong, pag may umatake sa kanya, pinagtatanggol namin. Punto per punto. Atakehin mo tungkol sa pandemya, sasagutin namin. Sasabihin mo, bakit kami nakakasagot? Una, o may taglay naman tayo konting talino. Naniniwala tayo kay Tatay Digong. Di ba? Pag may bumira kay Tatay Digong, war on drugs, antindi po ng ang dami, sang katutak po bumibira sa war on drugs. Naglubay ba kami ng sasalag sa war on drugs? Yun ang pinagtataka ko dyan, eh, no? Hindi na matapos-tapos yung issue ng war on drugs, samantalang yung war on drugs na yan is talagang malaki ang naitulong. Lagi nilang ipinapasok dyan, ay ang daming na biktima, ang daming inosenteng na biktima, ganyan, ganyan. Tapos tingin nyo ba mga inosente? Hindi ko naman inaano, di ba? Pero, walang mangyayaring ganon, no? Kung hindi ka lumalabag sa batas. Walang mangyayaring ganon kung hindi ka gumagawa ng bawal sa batas o hindi nakakasira sa mga kabataan. Kayo ba? Tayo ba? Na mga inosente dito, nung itinaguyod yung war on drugs, nung tinayo yan, naapektuhan ba tayo? Naging biktima ba tayo? Di ba hindi? Kasi wala naman tayong ginagawang ganyan. Hindi tayo lumalabag sa batas, hindi tayo para sirain ang buhay ng mga kabataan, wala tayong ginagawang masama. Naapektuhan ba kayo? Naapektuhan ba tayo lahat? Hindi. Ang mga naapektuhan yan is yung mga gumagawa nun. Yung ibig sabihin na gumagawa nun, yung bisyo na yun, yung nagpapakalat ng bisyo na yun, sila yung naapektuhan nun. Ngayon, sinasabi, bakit sila ginanon? May lumalaban, may talagang pasaway, may talagang ayaw tumigil. Ganun yan eh. At saka sigurado ba kayo na lahat ng mga nangyayaring ganon si Tatay Digong ang may pakana? Sasabihin ko sa inyo, nung panahon na hindi pa presidente si Tatay Digong, lahat yan, yung mga ganyan-ganyan, mga klase, is syempre may mga may hawak dyan na matataas na tao. Hindi naman pwedeng ikaw lang ang mamumuhunan sa ganon o ikaw lang ang lalakad sa ganyan. May mga kasama ka dyan, mayroong mas big time na pwedeng mamuhunan sa iyo dyan para mas malaki ang kita mo. Kaya nga maraming yumayaman dyan eh. Maraming kumikita ng pera dyan. So, nung pumasok si Tatay Digong sa eksena at alam nila nakakalabanin ng mga droga dyan sa Pilipinas, is lalabanan yan. Doon na naalarma yung mga yun. Lalong-lalo na yung mga taong may hawak sa kanila. So, syempre, yung mga taong may hawak sa kanila, syempre, papakalatin nila yun. Diba, dati pinapakalat nila yan. Oh, magbenta ka sa ganito, ganyan, ganyan. So, nahuhuli sila, nakakawala sila, napapiansahan. Masyado na silang napipicture. Masyado na silang kilala, ganito, ganyan, ganyan. Siyempre, kapag nagkaroon ng tukhangan, nagkaroon ng ganyan, war on drugs, sino ang mga nasa listahan dyan? Siyempre, yung may mga record na yon. So, yung may mga record na yon, ang maaaring maapektuhan. Pag nahuli yon ng mga pulis, yung may record na yon, na gumagawa ng ganun, may posibilidad na ikanta nila kung sino yung mga may taong may hawak sa kanila. Di ba ganun yun? Ano ang dapat gawin ng taong may hawak sa kanila? Eh di alam nyo na kung ano. Di ba? Ganun. Para hindi makapagsalita. Para hindi sila maikanta. Ganun yung nangyayari. So, nai-apply yun sa war on drugs si Tatay Digong kasi nasakto sa tukhangan. Kaya nagkaroon ng ganun na, uy, eto yung war on drugs Tatay Digong, ang daming pinategi na ganyan. Di ba? So, lahat ibinintang sa kanya. Na-tiyempo doon. Di ba? Husay din nilang tiyempo eh. Siyempre, may bibintang sa kanya yon kahit hindi niya naman talaga ginagawa. At ang sinasabi niya lang talaga is hulihin, pagbaguhin, pagbakulit, ganunin na lang. No? Pagbakulit, siyempre, pagbakulit, talagang ayaw tumigil, lumalaban talaga. Eh, siyempre, no choice sa mga kapulisan natin.
talagang lalaban na rin sila kaysa sila yung maunahan. Ganun yan. Pero yung mga nagugulat ka na lang, may mga video na, nakahiga, nakaupo, tapos bigla na lang ginaganon. Sa tingin nyo ba, si Tatay Digong may utos nun? Malabo. Malabo. Kasi nga, di ba, nagbabagong buhay na yan, Pero lahat ng mga nagbabagong buhay na, may alam yan. Ganun yan. Parang sa pelikula lang yan, nanonood ba kayo ng mga actions, tapos, mga action movie, tapos yung mga topic nila, ganyan, yung mga episode, ganyan. Di ba ganun ang ginagawa? Mario Josep. Sinusuportahan mo yun si Tatay Digong eh. Sagutin mo punto per punto yung gusto nilang ibanat sa presidente mo. Di ba? Yun ang supporter. Ganun ang supporter. At ginampanan po, hindi ko kayang sagutin yung iba kasi hindi naman ako sila. Ako po, sa abot ng aking makakaya, mula po nung ako ay naging vlogger, sa abot po ng aking makakaya, pag may bumira kay Tatay Digong, punto per punto, kung ano binira mo, sinasagot ko. Vlogger ako ni Digong. Proud ako eh. Diba? Proud ako na vlogger. Okay. Ito po ang tanong. So yun po ang nararapat. Kung ikaw ay supporter ka, Ako binabato naman ang vlogger. Vlogger na, balansi lang ako. yung sinusuportahan mo, mag-research ka, di ba? Mag-research ka at ikaw ay makatulong sa sinusuportahan. Hindi ko po sinasabi na yung mga sagot namin, hindi lang naman kami sumasagot eh. Sumasagot din po araw-araw yung spokesperson. In fact, nanonood kami sa spokesperson, yung mga hindi namin kayang sagutin, nagkakaroon kami ng bala, ay yung pala paliwanag dyan. Di ba? Yun ang paliwanag. Kaya, nakakasagot kami. Yung iba, nauuna pa kami sumagot. Yun po talaga dapat ang supporter. No? Kami. Bumibira si Sara Duterte. Supporter kami, natural. Ayun, natating nato ngayon ng video na nagbula kay News PH at syempre yung boses na yun kay Sir Badong Aratoles. Ayun, sinasabi niya nga naman na siya ay supporter talaga ng mga Duterte. Duterte vlogger siya. Proud siya sa pagiging ganon. Tama naman yun. Kung ikaw ay may sinusuportahan at mayroong sinasabi silang hindi maganda doon sa sinusuportahan mo, no, na alam mong taliwas naman, no, hindi naman ginagawa nung sinusuportahan mo yun, is talagang ipagtatanggol mo naman yun. Kahit naman sino eh. Kung ikaw, may mga kanya-kanya tayong sinusuportahan, ipagtatanggol natin yan. Ikaw ba, yung anak mo, kapag inaapi, is hindi mo ipagtatanggol yan. At may sinasabing hindi maganda, syempre, ipagtatanggol mo yan. Gayon din naman yung anak mo. Kung ikaw inaaway hindi ka ba ipagtatanggol ng anak mo? Ipagtatanggol ka niyan. Ganyan yun, yung suportahan lang. May mga kanya-kanyang sinusuportahan yan. Kaya ako, nirerespeto ko yan, yung mga may kanya-kanyang sinusuportahan. Alam nyo, yan lang ang kailangan talaga is yung respetuhan. 'Di ba? Sa kanya-kanyang sinusuportahan nila. Para maging maayos ang lahat. Kaso wala, nagkakaroon ng hindi magagandang bangayan. Kaya, eto, lumalaki na lumalaki. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.